glorifying God in our goals and resolutions. Nag-set ka ba ng New Year's resolutions? How's it going? Marami sa atin nakagawa ng small progress or nakapagsimula pa lamang, tapos iniwanan na. Yung iba, nag-set lang ng goals pero hindi pa rin nasisimulan. We even make excuses like, pwede ko naman to gawin bukas. Walang accountability. Ang dahilan kung bakit common ang ganitong scenario ay dahil mainly, ang goals na sinaset natin ay tungkol sa kung ano ang gagawin natin, which makes us focus on ourselves. At iniisip natin, okay lang kasi wala naman maapektuhan ng ibang tao. Pero kung may kasama tayo sa buhay at involved sila sa mga goal na sineset natin, mas nagiging considerate at accountable tayo at mas may motivation tayo na gawin ng mga bagay. Kaya ang importanteng tanong, bakit tayo nag-set ng goals in the first place? Para saan? Para kanino? Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Walang mas mahalaga sa atin ng mga Kristiyano kundi ang pag-glorify kay Lord. At sa totoo lang, wala naman masyadong pagkakaiba ang usual natin na goals. Pero tinitingnan natin ito sa pananaw na nakararangal sa Kanya. For example, I say the goal is, ngayong taon gusto ko na maglinis ng bahay ko regularly dahil gusto ko lang mas komportable sa bahay. Paano ko ito titingnan in a way na mag-glorify si God? Kapalitan ko ang dahilan. Gusto ko mapangalagaan ng maayos ang tahanan na binigay ng Diyos sa akin. With this kind of perspective, lagi tayong magkakaroon ng deep purpose sa kahit anong gawin natin. May iwasan din natin ang pag-set ng goals para sa mga selfish or any wrong reason. At hindi natin kailangan gumawa ng dahilan na pampalitan dahil may isa sa puso natin na mahalaga yung ginagawa natin. Isa pa, bilang mga anak ng Diyos, ito ay paraan din ng response sa pag-ibig na binigay niya sa atin nung itinakda niya ang buong kwento ng ating kaligtasan. Inuna niya tayo sa priorities bago ang lahat dahil ganun tayo kaimportante para sa Kanya. Kaya patuloy pa rin siya sa pagtupad ng kanyang mga layunin at mga pangako para sa atin. Kung ikaw ay na-bless sa message nito, is follow us on TikTok, Hayo Tayo. Also search our web app at hayotayo.glide app where you can have your daily devotion, prayer time, and Bible study. We are also inviting you to our online trainings where we are teaching you how to be intentional in evangelism and discipleship. I hope lahat tayo ay makasama at maging bahagi ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo, to go and make disciples to all nations. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, hayo tayo!